Kaya kuha ko sa'yo bago ka pa matulad sa akin, sabihin mo na kayrong nararamdaman mo, paeng kung hindi nga lang ako tomboy baka sabihin ko nga ang gwapo yun pinagpalit mo talaga yung pagkatao mo para maging alipin na busa o sabi nila ang pagdadalamhati sa mga pumanaw ay pagmamahal na walang paglagyan. Pero anong gagawin mo kapag ganun na nga? Samahan niyo ako sa pagbabalik tanaw sa nangyari sa amin ng mga mahal ko sa buhay nung sinuong namin ang pagsubok sa isang bagyo. Ako nga po pala si Paeng at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Miss Clar Horror Story sa YouTube bilang suporta sa ating channel. Gusto Paeng ano? And ka na ba? Tara na baka maunahan pa tayo ni Pepeng. Saan ka na naman pupunta? Bumalik ka nga rito. Saan na naman kayo dalawa pupunta nito? Soy patay. Huli na naman tayo. Pain. Lola. Kilarisa lang po Malakas po kasi yung ulan sa kanila Kapag po kasi ganito, nahihirapan po siya daon sa mga baboy niya. Nga po, Lola Ising. Kawawa naman po si Raya. Payat-payat pa naman naon Baka kailangan pabuhatin si Porchok. Ang laki-laki pa naman lumokong na yon. Ikaw talaga, Tesoy. Huwag mong kusintihin itong apo ko sa panliligaw kay Ray. Ang babata niyo pa ha. Si Lola naman anong ligaw ka agad? Hindi ba pwedeng tumutulong lang? At sa kabinata na naman na ako Lola Halata ka naman kasi Paing Pati si Lola nababasa ka na Si Raisa na lang yata yung hindi nakakahalata sige na po Lola Hindi kakayanin talaga ni Riza mag-isa yung mga baboy. Baka po mahirapan siya At saka binabaha po doon. Pero pangako Lola uwi naman po ako kaagad Ay nako hindi ka talaga magpapapigil. Apo sabi sa radyo may bagyo raw Bilisan niyo lang doon ha at mag-iingat kayo. Taing seryoso ako. Kalahating oras umuwi ka na agad dahil marami nang nangyayari. Ayoko nasa labas ka pa kapag inabot na kayo ng gabi. Yon sige po Lola tara na tapos hala anong tapos ka dyan? Gustong mukha mo talaga na nga to sasamahan ganyan ka ba? Teka huwag mong iwan. Tara na. Tinulo ko si Tisoy paakyat. Nasa paan ng bundok ang mga bahay namin pero yung kinapataas pa talaga. Katabi ng babuyan nila yung sementeryo sa dulo na ng baryo. Madalas din kami doon dahil sumasideline kami minsan ni Tisoy bilang tagahukay. At mula nga sa bahay nila overlooking na. Kaya naman lagi kaming tambay doon ni Tisoy kahit nahihirapan siyang akyatin yon. Gayunpaman kahit patag na pagdating sa lupain nila Ray at kahit pala nasa tuktok na ng bundok pwede pa ring bahay babuyan kasi nila parang nakatago sa isang sulok at nakababa ang kulungan. Yung mga usin siya noon practical pag init pero nagiging problema pag tag-ulan dahil naiimbak ang tubig sa kulungan ng mga baboy at pwede pa silang manunod. Paing tagal lang naman Pagod na ako na. Hinaamin ko na. Mataba na ako. Teka lang. Mukha na parami ka ng sinangag kanina Kibita. Sabi ko naman sa'yo dahan-dahan lang sa ganun Bumibigat na tayo Tignan mo yung tiyan mo. Ayan Pabilog ng pabilog. Lakas mo talaga mga sar. Sige na, magdadayat na nga ako kasalanan ko ba kung ang sarap magluto ng lola mo? Ito yung pumupunta ako sa inyo, lagi na lang may nakain Kaya ka inaasar ni Rice baka sa susunod hingalin ka na rin sa pag-akyat sa kanila ha. Imbes na tulungan natin siya sa mga alagang baboy kami pa yung magtulak sa'yo. Di wala ka ng kasama para sumilit sa kanya Ubod ka pa naman ng torpe. Sige ho. Sino na yung magiging kakampi mo sa panliligaw mo? Teka. Siguro hindi na kailangan yun kasi magtatapat ka na no Jeffy talaga. Dami mo talagang alam no Paeng Raano. Kailangan mo ba ng tulong? Naisip ko kasi baka nahihirapan ka dito sa babuyan mo. Sana kung pwede. At saka salamat ha. Buti na lang talaga dumating ka. Nandito rin naman ako no yung dalawa talaga. Lagi nyo na lang nakakalimutan kapag nagdidikit kayo Para kayong mga linta Ang hirap niyong paghiwalayin. Ina. Pati ikaw, Chayoy. Buti na nga lang talaga dumating kayong dalawa Takot na yung mga baboy
Sina Papa naman may inaasikaso pa sa loob eh. Sabi ko akyat ko na lang tong mga baboy para hindi bahain. Kaso itong si Pork Chapo, ayaw talagang sumunod. Pwede niyo ba akong tulungan? Baka kasi kailangan na lang natin siyang itulak para sumunodin din yung iba eh. Natataranta kasi sila kapag kumukulog. Mukhang natatakot nga sila oh. Sige na kami nang bahala dito. Stoy tisoy tara na tulak ko. Uy ingat ha madulas dyan ah. At saka bakit ba kasi ang bibigat ng mga baboy nyo at saka ang titigas ng ulo oh. Lalo na ong isa eh. Ano bang gusto mo? Lampayatot yung baboy hindi mabibenta kapag gan. At saka ayaw mo ba kasi lusob mo si pork chop? Ikaw nga pwede ka na ring ibenta eh. Lalagyan ko lang ng masadas yung bunganga mo, tapos hoy, mas mabuti ng mataba kaysa sa payat no. Katulad nito ni Peng eh. At least si Peng gwapo. Tama na nga yung away nyo. Baka magkapikunan pa kayo eh. Saka mukhang totoo nga yung sinasabi ni Lola. Tigno oh. Malakas na yung ulan. Anak. Mga nandito pala kayo. Ay naku, salamat ha. Mukhang natulungan nyo si Ray. Babait talaga ninyo. Sasabihin ko kay Mrs. na ipaghanda kayo bukas ang paborito ninyo ha. O Sige po. Pwede po bang umorder ng taron ni Aling Mild? Balanako na rin po yung maraming asukal po ah. At sa kabikol na ah. Ay wala po yun manghuli oh. Wala naman po kaming gustong kapalit ng pagtulong namin eh. May kailangan po ba kayo sa loob? Napakaswerte talaga ng anak ko sa mga kaibigan niya. Hay naku manghul huwag kayong maniwala dyan. Nagpapalakas lang yung sipaing sa magiging biyenan niya. Nagpapalakas sa biyenan eh. Kay bata-bata nyo pa eh. Ganyan na kayo magsalita. Oy 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 oy. Ayoko pang maligawan ang dalaga ko ha. Marami pa siyang plano sa buhay. Gusto niyang mag-aral sa Maynila. Tumigil ka nga Tisoy. Huwag niyo pong pansinin si Tisoy Mang Hulyo. Ganun ba? Mabuti pa yung mauna na kayo. Magsisimula na ang bagyo. May tumutulo ng ang bubong namin doon sa mailabahan eh. Ratulungan mo nga kami ng mama mo. Kayo mga ihoy umuwi na kayo ha. Baka kailanganin na rin kayo ng mga pamilya ninyo. Tama na yan. Ligtas na ang mga baboy dyan. Narinig ko eh. Mukhang malakas ang paparating na bagyo pa si mama palabas na kami ng lupain ni Manghul mapahinto kaming lahat sa lakas ng sigaw ng mama ni Raya. Mabilis na tumakbo si Manghulyo pabalik sa bahay. Sumunod kaming tatlo. Pero bago pa kami tuluyang makapasok, hinarang na niya kami. Tumayo siya sa pintuan at parang ayaw niya kaming palapitin sa kung anuman ang nasa loob. Mga iyo, kami na bahala rito. Sige na, umalis na kayo. Pero Mangulo Paing. Umalis na lang kayo. Sige ra si Manghulyo. Halos paalisin na tayo Nga eh. Naitulak ka pa nga ba? Pero ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pero bakit kaya? Paing no. Ano kaya nangyari doon sa mama ni Raya? Baka na aksidente na dulas. Iba yung sigaw niya eh. Para bang meron na nakit sa kanya eh. Pero baka nadulas nga lang talaga. Pero tabs may nakita akong dugo sa hig nila. Kawawa naman si Aling Mildred no pre teka lang tignan mo yun o down sa likod ng puno. Nakita mo ba? Si Kapitan saka si Kuya Berto yun Ba't sila nandito? O Kapitan Kuya O ba't tayo pinasin nun? Sana sumabay na lang tayo sa kanilang pababa, baka dali nila yung tricycle nila eh. Pero tabs mukhang nagmamadali sila eh. Ano kaya nangyari doon Parang may dalang itak si Kapitan eh. Tapos parang may dugo. Bakit kaya sila tumatakbo papunta sa Kakoyan? At Isoy hindi kaya may hinahabol silang aswang? Nga eh. Parang may nangyari talaga doon. Pero hindi naman siguro aswang yon. Sa ganitong bagyo parang malabo naman eh. Halika na. Kinakabahan na ako dito eh. At saka mag-isa lang si nanay at si Lola. Ising mo baka hinahanap ka na nun. Tara. Nagmamadali na nga kaming makauwi noon dahil biglang lumakas ang buhos ng ulan at ayaw talagang tumigil. Mabuti na lang at umalis na kami dahil pagdating namin kina Tisoy, hindi na maganda ang lagay ng bahay nila. Wasak na ang yero sa gilid.
Natuklap ang mga pantapal sa bubong at nagkalat ang dating dingding na kahoy. Pero ang mas masahol doon, hindi mahanap ni Tisoy ang nanay niya. Tinulungan ko siyang maghanap pero kahit halos maitaob na namin ang buong bahay, wala pa rin si Aling Esther. Noy, nasan ka, pre? Hindi kaya nasa likod lang si Chang o baka naman nasa sementeryo? Baka hinahanap ka. Tara. Hindi pa. Mauna ka na. Ako na bahala kay nanay. Kung ganito na pala dito, ano ba kaya sa inyo? Sigurado ka ba? Ayos ka lang ba dito? Paano kung hindi mo siya makita? Ako lang bahala pa eh. Sige, napuntahan mo na si Lola. Bilisan mo. Hindi na nga ako nag-atubili. Kinakabahan na talaga ako para kay Lola. At sa kabutihang palad, nakita ko si Lola ising naligtas at hindi naman ganun kalala ang pinsala sa bahay namin. Buti na nga lang semento ang ilang bahaging direktang binabagyo ng ulan. Pero sa sobrang lakas ng hangin, bumigay ang mga bintana at pinto dahil doon, tinatangay na ang mga gamit sa loob. May mga silya na nga sa labas at pati ang mesa muntik ng matangay. Diyos ko, panabasag na yung judos eh. Doon pumasok yung hangin at natatanggal na din yung pinto. Lola! Hagpo kayong tumay dyan sa pinto. Babarikadahan ko po yan. Pero mag-ingat ka apo ha dahil may makabupunta. Sige po Lola, ako na po bahala dito. Naibalik ko naman ang pinto at nasira ang mga pwede pang maisalba. Pero hindi humupa ang ulan buong maghapon hanggang gabi. Nawalan man ang kuryente ay sanay na kami doon. Ang mas kinatatakutan namin ang kalagayan ng ibang tao, lalo na ng mga kabaryo sa baba ng bundok na siguradong bahain. At habang ligtas ako, hindi ako mapalagay dahil hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa mga kaibigan ko. O ayan. Ayan eh. Hindi ba't sabi mo itapon ko na itong lumang transistor ng lolo mo? O na nga ang sinasabi ko sa'yo eh. Magagamit pa natin ito. Sige nga. Hanapin mo nga yung balita iyo. Sige po Lola. Pero yung mga gamit niyo pong tinangay ng hangin, sabi ko naman po sa inyo, tapon niyo na yung mga hindi niyo kailangan, di ba? Ayan po tuloy. Nagkalat sa labas yung mga gamit niyo. Ano po? Kukunin ko po ba? Huwag na apo. At huwag ka na ring matigas ang ulo ha. Hayaan mo na yun at baka mapahamak ka pa sa labas. Wala nang tigil ang ulan oh. Ngayon na lang nga ulit ako nakakita ng ganyang klaseng bagyo eh. Nung kapanahunan ko kasi hindi naman ganyan kalalakas yung mga bagyo at yung klima. Abay malamig talaga. Hindi mo na kailangan ng bentilador. Diyos ko. Ibang-iba na talaga ngayon. Teka, ayos ka lang ba? Lola. Nag-aalala po kasi ako kay Rayat sa Katiso eh. Parang naaksidente po yata yung mga nanay nila. Ay ganun ba? Diyos ko, natuloy nga sila. Paano pong natuloy? Ay sinakapitan kasi at yung tanod. Nakita ko sila kaninang paakyat sila sa babuyan. Nakita nga rin po namin sila eh. Tumatakbo po sila daon sa kakaoyan malapit kina Risa. Ano po bang nangyari Lola? May hinahabol po ba silang aswang? Ay naku, ikaw talaga. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala namang aswang? Ano po ba kasi yung mga kwento sa kabilang bayan? May kamag-anak si Tisoy sa San Jose ah. Sabi nila totoo daw yung kamatayan na kagagawa ng mga aswang. May nagpapapaniwala ka naman sa kaibigan mong yun. Loko-loko yun eh. Sa tingin mo ba aakyat sila kapitan doon sa gitna ng bagyo para lang maghabol ng aswang? Napakadelikado nun eh. Ano naman po gagawin nila kung hindi yun yung pakay nila? Ay hindi ko alam pero dumaan nga sila rito para balaan ako na tiyaking handa daw ang bahay natin sa bagyo dahil nga doon sa baba pa lang masama na daw ang lagay doon. Kung ganun na nga po kalala Lola, bakit nandito sila sa taas at hindi sila tumutulong sa binabaha sa baba? Aba, malay ko ba sa kanila pero alam ko na yung tumatakbo sa isip mo. Ano mang oras tatanungin mo na ako kung pwede bang umakyat. Ano gusto mo bang puntahan yung mga kaibigan mo at kamustahin sila? Opo, Lola. Nawawala po kasi si Aling Esther eh. Gusto ko pong malaman kung nakita na po ni Tiso yun. Tapos sira po, takot na takot po siya sa nangyari sa mama niya. Ang lakas po talaga ng hiyaw ni Aling Mildred. Basta hindi ka muna aakyat pa eh. Lalo na daon sa babuyan.
Hayaan mo sila at nandun naman si Mang Julio. Aalagaan niya yung pamilya niya. At saka alam kong binata ka na ha. Pero pagbigyan mo muna ako kahit ngayon lang. Sumunod ka naman sa pakiusap ko. Sumanga-ayon ako kay Lola at sa totoo lang ayaw ko rin naman siyang iwan sa ganitong panahon. Pero mabigat talaga akong pakiramdam sa lahat ng nangyayari. Hindi ako mapanatag at hindi nga ako nagkamali. Kinabukasan, nalaman namin ang buong bigat ng trahedyang dulot ng bagyo. Dumating si Mang Paco yung katiwala sa sementeryo at may dala siyang masamang balita. Panang ising patao po. Oh, magandang umaga pa ako. Pasok ka pasok. Pasensya ka na't magulo pa rito sa amin ha. Kumusta daon sa taasong sementeryo? Medyo nag-iba ang kubo ko pero makukumpunyo naman dulyon lang kailangan ko ng tulog ninyo. Hindi maganda ang umagang tuwising. Marami akong masamang balita ha. Anong nangyari? Kailangan ko ng tulong. Maraming hukayin. Maraming namatay. Hindi lang sa ibaba. Pero si Aling Esther ano papaano at sina Kapitan. May hinabol daw silang aswang sa gitna ng baryo kahapon. Laki agad ang mata ko din marinig ko ang pangalan ng nanay ni Tisoy. Hindi na ako naghintay sa iba pang sasabihin ni Mang Paco. Tumakbo na agad ako papunta sa bahay nila. Pero wala akong nadatnan kaya nagtungo ako sa sementeryo kung saan kami nagsa-sideline bilang sepulturero ni Tisoy. At si Lola Ising naman tagalinis. Sa bunga nadatnan ko si Tisoy at Reza na magkayakap. Umiiyak si Reza habang tulala lang si Tisoy. Hindi ko pa nga agad na unawaan kung anong nangyayari. Pero nang makita ako ni Raya, bigla niya akong kinapitan ng sobrang higpit at parang daon na lang siya kumakapit sa gitna ng lahat. Ting! Paing wala na si Mama. Ano? Akala ko si Ali Esther yung hindi lang si nanay pati yung mama ni Ra wala na talaga pa ha. Anong nangyari? Hindi ko na nga alam eh. Ray kumalma ka naman. Pakiusap. Ray si Papa sabi niya kasi wala raw magaganap na burol. Gusto niya siya lang yung mag-aasikaso kay Mama. Dito-lito na ako, Paeng. Ang daming dugo sa bahay. Pero sabi ni Papa, namatay daw si Mama dahil nadulas at nabagok daw yung ulo. Pero ang dami talagang dugo. Pwede bang ganun lang yun? Hindi ko na talaga alam kung anong iisipin ko. Ang sabi pa niya hindi daw dito sa sementeryo ililibing si Mama, tapos ang sabi niya siya na daw yung bahala. Ha? Anong ibig sabihin nun? Rat, teka nga lang. Ayos ka lang ba? Mukha kang takot na takot. Kailangan ko nang umalis. Tumakas lang kasi ako Paing eh. Si Papa inaway ako. Galit na galit siya. Hindi ko din alam kung bakit. Ano? Gusto mo samahan kita? Kakausapin ko siya. Hindi mamaya na lang. Mauna na ako. Huwag na kayong sumunod sa bahay ha. Ate ko Tiso nakikiramay din ako sa'yo. Salamat ikaw rin kapit ka lang ah. Pag alis ni Reza ay napansin ko ang mukha ni Tisoy. Parang magdamag siyang umiyak at wala nang natirang luha. Namimintog yung mga mata niya at parang wala nang buhay ang tingin. Dahan-dahan siyang pumasok sa sementeryo at nakita kong nagsisimula na siyang maghukay para sa mga nasawi. Hindi siya makapagsalita kahit tanungin ko pa tungkol kay Aling Esther. Siya pa naman yung pinakamaingay sa amin noon kaya ako na lang yung kumuha ng pala at tumabi sa kanya. Pahingi. Bahala ko sanang umalis dito. Kailangan ko humingi ng tulong sa mga kamag-anak namin ni nanay sa kabilang bayan. Wala kaming kahit ano na hindi ko nga maasikaso yung burol ni nanay. Naman. Ano? Gusto mo ba ng kasama Tisoy? Tungkol daon sa nanay mo. Ano ba kasi nangyari doon? Saan mo siya nakita? Pre, ayoko nga munang pag-usapan. Kailangan ko ng kumilos. Wala na talaga kami ni nanay. Hindi ko na talaga alam kung paano na ako ngayon. Meron naman akong kaunting ipon pero hindi ko alam kung hanggang kailan na yun. Ganun ba? Hayaan mo. Tutulong kami ni Lola. Sandali. Ililibing na ba kaagad? Alam ko tumutulong sila kapitan kapag hindi kaya ng pamilya yung gastos sa burol. Pwede natin ilapit sa barangay yung para sa nanay mo. Hindi raw sila makakatulong Abala daw sila sa iba.
Alam mo naman si Kapitan ba laging mauuna ang lahat maliban sa mga katulad natin. Maraming nasalanta sa ibaba. Yun daw yung inuunan nila eh. Kaya nakiusap na lang ako kay Maampa ko na dito na lang ilibing si nanay. Pumayag naman sa isang hukay dito para sa kanya. Pero Tisoy, kaya pa naman natin to gawa ng paraan eh. Manghihingi ako ng tulong. Huwag mo na sayang yung oras mo. Hindi ba aalis ka na rin naman? Iiwan niyo na ako nira dito. Isang linggo lang naman yun, Tisoy. Bakit hindi ka ba lumapit kay Manghuli? May sarili na silang patay na inaasikaso paing. Saka alam mo sa lahat ng nangyari isa lang yung masasabi ko dito. Sana nasabi ko kay nanay yung mga bagay na nahihiya kong sabihin. Lagi kasi kaming nag-aaway dahil nagagalit ako nung iniwan niya si tatay eh. Pero mali pala yun. Sana sinabi ko na lang na mahal ko si Nanay Tisoy. Alam naman siguro ni Aling Esther yun na kahit pasaway ka. Hindi niya alam yun kasi hindi ako nagsasabi. Ngayon huli na ang lahat. Kaya kuha ko sa'yo bago ka pa matulad sa akin sabihin mo lang kay Ray sa nararamdaman mo ano namang kinalaman is dito huwag mo hintayin mahuli ang lahat para pag sobrang bagal mo upod ka ng torpe, baka maunahan ka pa ng iba napakaganda ni Raya. Sobrang bait mo at sa katalin ito naman bakit ba napakaseryoso mo alam ko naman yun gumagawa naman talaga ako ng paraan ba. Hayaan mo. Natiyempo lang naman talaga ako Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga dyan. Sinubukan ko pa ring baguhin ang isip ni Tisoy tungkol sa burol ng nanay niya. Pero parang pader lang yung kausap ko. Ibinaon na lang niya ang galit sa paghukay kaya mabilis kaming natapos. Si Lola naman tapos na rin sa paglilinis sa kabilang panig ng sementeryo. Kaya niyaya namin si Tisoy na magmeryenda muna sa bahay. Pero umiwas siya. Kinusot niya ang mga mata niya. Parang maiyak na habang nakatingin sa hukay ng nanay niya. Pero pinigilan niya ang sarili. May pupuntahan daw siya. Susundan ko sana pero pinigilan ako ni Lola. Paing apo alik ka na. Hayaan mo muna si Tisoy kung gusto niyang magluksa ng mag-isa ha. Umuwi na lang tayo. Mukhang pagod ka na rin sa kakahukay mo dyan Nakakalungkot po talaga Lola. Wala po talaga akong magawa Ganon talaga apo. May mga laban na hindi natin pwedeng samahan yung mga kaibigan natin. Pero Lola baka pwede ko namang isama si Tisoy sa Maynila. Alam kong gugustuhin niya yun Sabi nga niya na inggit daw siya doon kay Raya na nag-enroll. Malayo dito sa baryo natin yun si Aling Esther lang naman yung iniisip niya noon. At kaya ayaw niya sumama kasi may iwan yung nanay niya dito Ang kaso apo baka hindi rin pumayag ang tiyuhin mo doon na tumuloy si Tisoy. Maliit lang kasi yung bahay niya Maswerte ka tayo't pumayag siyang tustusan yung pag-aaral mo. Huwag na nating ubusin pa yung kabutihan niya. At sa totoo lang, mahirap maghanap ng trabaho sa Maynila. Hindi kaya rito. Baka lalo lang kayo mahirapan doon lalo na kung maghahati pa yung isip-atensyon ninyo. Opo, Lola. Naintindihan ko naman po yun at nagpapasalamat po talaga ako kay Chong. Hayaan niyo po. Hindi ko po kayo bibigin. Mag-aaral po ako ng mabuti. Sa dami ng nangyari nung nakaraan, halos nakalimutan ko na ang plano ko para sa susunod na linggo. Ang totoo, gumawa lang ako ng paraan para makasunod kay Raya sa Maynila dahil nauna siyang mag-apply sa gusto niyang kolehiyo. Pangarap niya kasi talaga yon. Daon ko rin kasi inaming buo na ang loob ko sa kanya. Balak ko na nga sana siyang ligawan at yung pag-aaral ko sa Maynila. Yun ang unang hakbang. Hindi ko lang alam na madidiskaril pala ang lahat. Pahinga po. Saan ka naman pupunta? Mag-almusal ka muna dito. Hala! Kinara lang po ako. Baka dumaan po si Tisoy down Ha? Ilang araw na ba siyang wala doon sa kanila? Isang linggo na po Nag-aalala lang po ako. Sabi niya bibisita lang siya sa mga kamag-anak niya pero masyadong matagal naman yata. Ay sige pero baka mas mabuti kung hintayin mo na lang siya doon sa kanila babalik din naman yon. Gusto ko rin po talaga dumaan kila sa Lola Kasi ilang araw na siyang hindi lumalabas. Hindi ko na alam kung anong nangyari. Talagang iba-iba ang paraan ng pagluluksa ng bawat pamilya. Apo, alam ko namang nami-miss mo na yung mga kaibigan mo.
Aba, mula nung mga bata pa kayo, halos araw-araw na kayong magkakasama eh. Pero may mga panahon talagang magkakahiwa-hiwalay kayo. Gustuhin mo man yun o hindi. Hindi mangyayari yun, Lola no. At saka makakasama ko pa nga si Riz sa Maynila eh. Nagkamali ako kasi hindi ko alam na iba na pala ang tatahakin ni Ra. Malayong-mayo na sa pangarap niyang makapag-aral at makapagpatayo ng sarili niyang negosyo. Dinadnan ko siya sa babuyan, umiiyak at nakatulala sa kawalan. Ni hindi niya nga napansin ang tumabi na ako sa kanya. Are, anong nangyari? Ba't umiiyak ka na naman? Uy, Ray, magsalita ka naman. O, ano ba? Meron bang nangyari? Wala pa eh. Walang nangyari at wala ring mangyayari. Anong ibig mong sabihin? Hoy, ayos ka lang ba talaga? Ah, Raya, wag mong sabihin ganyan ka kasi mami mismo ako ah. Eh hindi man tayo magkatabi sa Maynila, dadalaw pa rin naman ako sa tinutuluyan mo eh. Basta ang mahalaga magkakalapit tayo doon. Ano ba? Kasi pa hindi na ako tutuloy. Hindi na ako mag-aaral sa Maynila. Ano? Ah. Teka, paano na iyong plano natin? Ayaw na ni Papa, paing. Sobrang laki ng pinagbago ng ugali niya simula nung mawala si Mama, parang ibang tao na siya. Hindi na siya iyong papa ko papaing. Iba na siya. Eh bakit hindi ka naman papayagan? Alam naman niya na pangarap mo iyon ah. Wala na siyang pakialam doon. Ang gusto niyang mag-alaga na lang ako ng mga baboy dito, paing. Ang gusto niyang magtayo ako ng negosyo dito. Makakainis. Kaisa ano gusto mo ako na lang kumausap sa papa mo? Paingala na tayong magagawa. Huwag mo na subukan dahil pati ikaw madamay pa sa gulo. Gulo eh. Parang hindi ko talaga maisip na gagawa ng gulo si Mang Julio. Maniwala ka sa akin, paeng. Iba na siya. Ra, pumasok ka rito. Hindi ba sinabi ko sa'yo na huwag ka naglalabas? Bakit hindi ka na nakikinig sa akin? Ano? Sige na, paeng, mauna na ako. Basta bukas bumalik ka ha, mag-usap tayo. May sasabihin ako sa'yo. Ah, teka lang. Saglit lang. Sige na. Baka lumabas pa siya tapos makita ka pa eh. Basta paeng makinig ka. Tutu. Malungkot ako kasi totoo nga mamimiss kita. O ayan na basta mag-iingat ka daon sa Maynila. Ranataranta sira nung muling sumigaw si Mang Julio. Pero ako napahawak na lang ako sa pisngi ko. Nakangitiin na parang ewan. Niyakap ako ng babaeng gusto ko at hinalikan niya pa ako sa pisngi. At pag-uwi ko halos masampal ko ang sarili ko dahil hindi ako makapaniwala. Mamimiss niya daw ako. Totoo ba yun? Tapos hinalikay niya pa ako. Grabe. Kinurot ko pa nga yung sarili ko dahil parang nananaginip ako. Nabuhayan pa nga ako ng loob dahil mukhang may tsansa talaga ako kay Ray. Kasi naman yayakapin at hahalikan ka ba sa ganong paraan kung wala siyang pagtingin? Kahit kailan hindi niya yun ginawa sa amin ni Tisoy. Lalo na yung halik sa pisngi. Kaya ipinangako ko talaga sa sarili ko na bukas, bago ako umalis dadaan ako ulit sa kanila. Bukas magtatapat na ako. Napahinto ako sa narinig ko sa kakahuyan at hindi ako pwedeng magkamali. Boses ni Tisoy at tama nga ako nang sundan ko ay nakita ko siyang nakahandu sa isa malaking bato parang nakasampay ang katawan at duguan maraming dugo. Napasugod ako para tingnan siya pero agad niya akong itinaboy. Galit na galit siya at parang may matindi akong kasalanan sa kanya. Nanlaki yung mga mata ko at napasinghap sa gulat. Ikaw lumayo ka sa akin. Tisoy ako to si Peing. Ayos ka lang ba? Sinabi ng ayos lang ako eh. Umalis ka na lang dito. Uy, ano bang nangyari sa'yo? Nasugatan ka ba? Naaksidente ka ba? Sinabi lang ayos lang ako. Di ba? Laya mo na ako. Ayokong makita ka. Hoy tabs ako to ba't ganyan ka magsalita sa akin? Nababaliw ka na ba? Wala akong pakialam. Umalis ka. Alice. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo pero ayoko makipagtalo ah. Kapag handa ka na makipag-usap, pumunta ka lang sa amin. Itinaas ko yung kamay ko bilang tanda ng pagsuko. Kumuha siya ng bato at parang babatuhin pa ako. Kaya umatras ako at nakaalis siya. Paikay ka siyang naglakad papunta kina Reza.
Gusto ko sana siyang sundan dahil nakakaalarma yung lagay niya at gusto kong malaman kung anong nangyayari. Pero hindi nagtagal. Narinig ko ang boses ni Lola Ising sa di kalayuan. Oh, pahinga po. Ano namang ginagawa mo rito? Lola, ba't po kayo umakyat dito? Ang tiwuhin mo na sa bahay. Sinusundo ka na niya para hindi ka na daw babiyahe mag-isa bukas. Nagmamadali nga siya eh. Kaya sabi ko tatawagin na kita. Ano ba talagang nangyari? At ba't nandito ka sa kakahuyan? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na ha? Huwag kang pupunta rito ng mag-isa. Lola! Si Tusoy po. Nakita ko siya kanina dito lang. Hindi ko alam kung naaksidente ba siya o ano. Ang dami niyang dugo sa damit eh. Kaso ang sungit niya po talaga. Ayaw niya akong kausapin. Babatuhin pa nga sana po ako nung nagtanong ako eh. Ay naku, yung batang yun talaga. Ano na naman kayang kalokohan yung pinasok nun? Haya mo na yun at tara na. Hinihintay ka na ng tuyuhin mo down eh. Sige ka, baka magbago pa ang isip nun. Lola, aalis na ba talaga? Baka naman pwede niyong sigarduhin na ayos lang po si Raya at Tisoy. O umiyak po kasi si Ray eh. Tapos si Tisoy naman ewan ko kung anong nangyayari. Ang hirap po talaga umalis ng ganito yung iiwan ko. Ina. Sige na po. Huwag kang mag-alala at pupuntahan ko sila. Hindi na ako nakaprotesta. Ayokong maging pasaway sa mga taong tutulong sa akin. Kaya sumunod na lang ako kahit labag sa loob ko ang umalis. Nang hindi man lang ako nakakapagpaalam. Nangako naman si Lola kaya kahit paano ay napanatag ako. Nag-ipon pa rin ako para makapag-load at makontak sila. Walang cellphone si Tisoy pero alam kong meron si Ray. Kaso lumipas siyang ilang taon. Hindi siya sumasagot. Hindi na ako mapakali pero may isang pumigil sa akin na basta umuwi. Ang bago kong kaibigan na si Jojo. Jo, tara na. Bilisan mo. Baka makatsamba pa tayo ng tricycle pa uwi sa amin eh. Ano ba naman to? Hindi ba pwedeng mag-fishball muna tayo? Huwag na duko na lang kumain sa bahay namin. Gustong-gusto mo na umuwi no? Syempre ako game na game ako sa merienda sa inyo eh. Kaso baka sabihin ng lola mo sobrang ang kapal ng mukha ko eh. Makikitulog na nga ako tapos makikikain pa. Bighan kaya muna natin siya ng pasalubong. Hindi naman ganun si lola eh. Hayaan mo na. Saka gusto ko nang mapuntahan talaga sina. Gusto mo na makita si Ra? Wala ka ng ibang bukang bibig kundi si Raya eh. Patingin nga ako. Ano bang itsura niyang hinahangaan mo na yan? Huwag ka nga. Ilang taon ko hinintay ang bakasyon kong tuno eh. Pangako sa sarili ko na aamin na ako kay Ihi pagka-uwi ko. Lola, Lola. Parang wala namang tao dito eh. Kapag ganitong oras talaga, alam ko nagluluto talaga si Lola eh. Paeng, nagtitba ng mga halamang gamot yung lola mo. Si nanay kasi.